So hello, what's up? Magandang araw sa ating lahat mga ka-Lifestyle. This is Mark Lifestyle once again. So for today's video mga ka-Lifestyle, let me share with you new requirements for Teacher 1 or permanent or substitute. So I would like to share with you guys, I am given a opportunity to work as a substitute teacher here in our city. So I grab it already because I think ito yung magiging stepping stone ko para makatungtong talaga sa DepEd. So wala nang patupik-tupik pa, I already grab it. So for today's video, let me share with you the new requirements. Actually, yung mga ibang requirements dito, yung mga CSC forms is already downloadable sa website or link ng DepEd. So yung iba, siyempre, share ko po para meron kayong idea na rin. Pero bagong lahat, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please do like, share, subscribe, and pakihit na rin yung notification bell at sige na-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. Especially, siyempre, updates about OLA. So, now, hindi muna online learning application na pag-usapan natin. So, share ko muna sa inyo yung mga requirements ng newly hired teacher 1. Kahit permanent or substitute, is the same lang yung requirements. Okay? So medyo marami to, pero anyways, hindi naman to bago. Ito talaga yung since requirements talaga to ng DepEd. So yun, tips na din sa mga nagpapa-RQA na habang hindi pa kayo tinatawagan, wala pa kayong mga item, you have to syempre paunti-unti gumawa sikasuhin nyo na yung mga requirements nyo para in the end of the kung matawagan na kayo, meron na kayo agad na may papasa kasi madalian lang po talaga. Like in my case, January 4 ako tinawagan, then yung deadline is January 8 kasi doon na yung mag-start daw yung duty ko, then mag-end ng April 21. So mahigit 3 months. So yung papalitan ko is nagbuntis. So nag-leave siya for 3 months. So yun, so yun, eto I have here a set of requirements na dapat i-provide within that period of time na binigay, so advice order, certificate of assumption. So ito yung itsura ng advice order, mapa-permanent ka man o substitute, o the same lang yung itsura. So yan, included na dito yung mga isa-submit natin ng mga requirements. So, unang-una is yung advice order. Siyempre, ito. 2 copies advice order. And then, certificate of assumption. So, ito. So, ito yung itsura ng certificate of assumption. So, ito, downloadable to sa link or sa website ng DepEd. Okay? And then, the next is yung oath office. Ito yung itsura ng oath office, So, if you notice, hindi ko pa po siya na fill-inan. Ayan. Ito yung itsura. So, downloadable din to sa link or sa website ng DepEd. And the next is yung PDS. Of course, kilala nyo nito, PDS. Hindi ko nalang papakita. And then, yung PRCID. So, dapat nakalagay dito, nakanote dito is yung authenticated, So, ito yung itsura niya, Wait, So, dapat authenticated. So, ito. Then, meron, ito. Authenticated po siya. Certified true copy. The next one is, of course, yung good standing.
So, I think pareho lang naman talaga lahat ng requirements na hinihingi ng DepEd, no? So, all you have to do is provide kayo, especially yung mga new passers dyan, ay kunin nyo na lahat ng certificate para meron kayo magamit sa mga pag-apply nyo, no? So, ito yung itsura ng good standing, no? Then, next is yung position description form. Ito. So, nakalagay dito 3 copies. So, ito. Ito yung itsura nun. So, 3 sets of copies ng ganito. So, again, downloadable din to sa website ng DepEd, no? Hindi na kayo masyadong mahihirapan pa kasi makikita lahat doon yung iba. Ito yung pinaka medyo komplikado, and then kailangan natin magbigay ng oras. Yung medical certificate, no? Medical certificate natin. Ito. Then, as in our case, in our division, provided na din yung medical certificate, no? Ayan. Ito, yung itsura. And I think the same lang din sa lahat ng divisions yung form na pinoprovide or hinihingi ng DepEd, no? Yung medical certificate. So, nandito na lahat, no? So, ano yung nakapaloob sa medical certificates? Siyempre, unang-una yung blood test, urinalysis, chest x-ray, drug test, psychological test, neuropsychiatric examination. So, marami, no? So, dapat natin itong i-lab lahat. So, since requirements to, no? So, yeah. So, let me share with you guys yung yung neuropsychological test, no? Na medyo akala ko mababagsak ako, pero nakapasar ako. So, ito yung itsura niya. So, yung makikita. Ayan. So, in intellectual functioning, IQ level 93, classification average. Ayan. Ayan yung itsura niyan. So, ayun. Sana makita, no? Then, of course, hindi mawawala yung the next is yung latest approved appointment. So, I think bibigay lang to pag pinasa ko na lahat ng requirements sa DepEd. Then, yung statement of assets and liabilities. So, ito yung itsura niya. Ayan. Downloadable din to sa link or sa website ng DepEd. So, wala na kayo masyadong iisiping problema, no? Kasi nasa website na lahat, no? Then, the last one is, of course, yung hindi pa last, meron pang transcript of records. Yung transcript of records, dapat 2 sets din na certified true copy or authenticated. Ayan. So, dapat, nakalagay kasi dito, naka-note kasi dito sa requirements is secure cab from CHED or from your school if your school is duly authorized public. Okay? So, yung NBI clearance din nandito, no? So, madali na rin yung iban dito. Then, marriage contract, meron din PSA, birth certificate. So, dapat original, then 1 photocopy yung PSA, no? So, if I were you, magpa-appointment na kaagad kayo sa PSA. So, yun yung mga dapat natin tandaan, no? Again, sa mga newly hired or nag-iintay pa ng item, just be patient kasi darating talaga yung time na bibigay sa inyo, no? You have to stay patient lang talaga.
Then, so, yung tips ko, syempre, of course, while waiting, syempre, dapat meron na kayong mga idea na mga requirements na dapat nyong i-provide, no? Like, mga certificates. Kung malayo yung PRC sa inyo, maglaan kayo ng oras para magpa-appointment, kunin nyo na agad yung, yung mga certificates. So, like, yung good standing, board of rating, passing. Actually, yung ibang mga certificates, kailangan yun pag magpaparanking pa lang, no? So, pag yung requirements na iba na, good standing na lang yung hinihingi, then yung PRC authenticated ID na lang, no? So, I hope mga ka-lifestyle meron kang idea sa junior nating video ngayon, So, sa mga future teacher, sa mga new passers, sa mga magpaparanking pa lang. So, stay focused lang kayo, then stay patient lang kasi darating yung time na bibigay talaga sa inyo yung hinihingi nyo, no? So, yun. I think yun lang mga ka-lifestyle. See you in my next video. Again, sa lahat po ng mga solid subscribers natin, especially yung mga OLA users na nag-aabang ng updates, stay focused lang kayo. I mean, stay tuned lang kayo kasi every now and then, nagre-research po tayo ng mga solutions, idea, tips na i-share ko sa inyo, no? So, for the meantime, medyo naiba yung content natin kasi yun, mapalad tayo kasi nabigyan tayo ng opportunity mag-sub sa isang school dito sa amin. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.